Hi, magandang hapon po mga kapatid. Ito na naman ninyong Ate Marie, Nanay Marie, Tita Marie, at si Aling Marie, no? Si Mami Nay. So, ako po ay meron lang konting reaction dito kay Senator Jinggoy Estrada, no? Dahil talagang iginigiit niya na sabi nga, no? Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na hindi niya pipirmahan ang resolusyon na pinaikot ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. So we have to abide the ruling of the Supreme Court. Giit ni Senador Estrada. Yan ang sabi ni Estrada. Ito naman po ang masasabi natin dito. Wala kaming pakialam, Mr. Estrada, kung hindi ka man pumirma. Isa ka lang naman siguro na hindi pipirma o ilan man kayo. Alam mo, hindi mo matitinag ang taong bayan sa hindi mo pagpirma. Kasi mas marami ang taong bayan na susuporta sa ginagawa ni Attorney Senator Kiko Pangilinan na dito sa kanilang resolusyon na pinaiikot, no? Para ma-impeach si Sara Duterte, maituloy ang impeachment. Hindi manginginig ang taong bayan kung hindi ka pumirma. Kasi yung isang pirma mo na walang kakwenta-kwenta, ang katapat niyan ay sandamakmak na Pilipino na naghahangad ng impeachment kay Sara Duterte. Alam mo, Mr. Estrada, di naman kami umaasa sa iyo no? Hindi umaasa ang taong bayan sa mga tiwaling katulad nyo. Hindi umaasa ang bayan sa mga katulad nyo na pumapanig sa mga magnanakaw. Natatakot ba kayo na magkabistuhan kayo kapag ang impeachment case ay gumana na? Nakakatakot ba na baka magkabulgaran? Natatakot ba kayo na kayo mismo ay pipirma diyan sa isinusulong na iyan nila Senador Kiko Pangilinan? Natatakot kayo na kapag kayo'y pumirma at nalaman ni Sara Duterte, lahat kayo ay ikakanta? Magkantahan na lang kayo. Magkantahan na lang kayo dahil pare-pareho naman kayo Kayo ay pare-pareho. Pare-pareho kayo na nakatikim ng todo-todo sa pondo ng bayan. Huwag niyo ipagkailayan. Dahil tingnan mo nga, no? Galit na galit yung iba sa pag-iimbestiga sa nawawalang pondo para sa flood control. Sino pa ba naman ang nanakawan dyan ng mga pondong yan? Kayo lang nandyan Alangan namang mamamayang Pilipino magnakaw niyan pera nga ng mamamayang Pilipino yan. Alam nyo, aminin nyo, kayo ng mga nasa gobyerno ang talagang palasak na magnanakaw. Diretsahan na. Puro kayo magnanakaw dyan. Walang itutulak kabigin. No? Ilan lang dyan ang matino. Kung sino yung hindi natatakot na maimbestigahan, hindi natatakot na alamin ang kanyang kabuhayan, hindi yan magnanakaw. Kasi hindi siya takot Pero yung mga takot, kitang-kita na kayo talaga ay puro magnanakaw dyan. Isipin mo, hindi naman ikaw ang i-impeach. Ayaw na ayaw nyo ng impeachment. Wow! Bakit? Natatakot kayo na danasin nyo rin ang dinaranas ng kawatan at napatunayan na talagang nagnanakaw at lumulustay ng pondo ng bayan gaya ni Sara Duterte? Kung sila ay mga nakaligtas, noong sila ay mga nakaupo, gaya ng tatay niya, gaya ni Sara nung siya ay mayora pa, at ngayon na siya ay vice-presidente, akala siguro niya lahat malulusutan niya. Pues, noon, hindi siya napapansin dahil napapansin ang tatay niya. Ngayon, hindi man ma-impeach si Sara Duterte.
kami maligaya dahil nakakulong na sa ICC ang tatay niya. Alam mo, Mr. Jinggoy, no? Wag na kayong wag nyo na ipakita sa amin ang pagiging suwail nyo sa konstitusyon. At hindi rin naman kami matitinag sa sinasabi mo na executory na ang desisyon ng Supreme Court. Executory? Bakit? Sinabi ba diyan na denied? Sinabi ba diyan na hindi siya nagkasala? Sinabi ba na absuelto siya? Wala, di ba? Wala. Hinihiling lang na Supreme Court na kung itutuloy ang impeachment case ay di mag-file ng panibago sa 2026. Alam mo, walang malinaw na desisyon ang Supreme Court. Kaya kami naniniwala na pwedeng ipagpatuloy ng Senado ang impeachment na yan. Tama naman no? Di ba? Nagpagawa-gawa pa kayo ng putang inang robe na yan. Pagkatapos, mga nakarobe kayo sa korte ng Senado para sa impeachment case ni Sara Duterte. Naglustay kayo ng pera para sa robe na yan. Sinuot nyo. Ang gaganda nyo tingnan para kayong mga professional lawyer. Nak ng pating, no? Inyo lang palang lalaruin ang impeachment. Wala na. Hindi na kami umaasa dyan, no? Na kayo, na mga nagpagawa niyang robe, ay magsusuot pang muli para litisin si Sara Duterte. Mga pakitang tao yung ginawa niyo, no? Hindi kami mga tanga at hindi kami mga ipinanganak kahapon. Yung mga ginastos nyo sa pagpapagawa ng robe na yan, ibalik nyo sa pondo ng bayan. Pera ng bayan yan Pinaggagagon nyo kami. Alam mo ba? Ginagago nyo ang mga Pilipino. Sipin mo, pera namin yung ipinagawa ng lintek na robe na yan. No? Pangalawa, sasabihin mo, executory na. Samantalang wala namang hatol ang Supreme Court kung si Sara Duterte ay absuelto. No? O convicted. No? O dismissed. No? Ang sabi lang, unconstitutional. No? Nakakaintindi naman kami. Hindi naman kami mga bobo katulad ng mga DDS nyo. No? Ha? Yung mga DDS nyo, sayang-saya na Hindi nila alam, no? Na mas maraming marunong, no? May mga abogado na talagang marurunong. Kaya lang hindi silang pinalad na i-appoint ni Duterte para ibigay at ilagay ang posisyon sa Supreme Court. Alam nyo ko, yung mga nasa Supreme Court, tanim judge yan ni Duterte. Mga itinanim ni Duterte yan. Tinanim kayo sa Senado, kayo nila Bongo, kayo nila Bato de la Rosa. Sila namang mga justice na sabing unconstitutional yung impeachment ni Sara Liu. Yan ay mga tanim judge dyan, no? Tanim justice yan sa Supreme Court para kung sila'y magkasala, isampa sa korte, kagaya ng ginawa na mga pagpatay sa war on drugs. Yun na kagad ang pinoproteksyonan ni Duterte, kaya inupo niya yung mga na yan dyan mga justice na yan dyan Kasi iniisip niya, kung magdidemanda nga naman sa dito sa Pilipinas ang mga pinatayan ng minamahal sa buhay, tsak na absuelto. Kasi merong mga tanim judge sa Supreme Court doon, di ba? May tanim senador din sa Senado. Sila Bongo, sila Amy, no? Sila Robin Padilla. Puro tanim Kasi nga no war on drugs, di ba? Tanim ebidensya, no? Ang kanang kamay ang ginagamit, pero sa kaliwa bumabaril yung tao, pero sa kanan nilagay ang tanim ebidensya, no? Ha?
Kunyari, kakapkapan ng mga kawawang nilalang sa bulsa, kung may drugs, pero may mga nakasingit na pala sa mga daliri nila, no? Ganyan yung mga tanim-tanim ni Rodrigo Duterte. O ngayon, sino ang nakatanim? Nakatanim siya sa ICC. Hindi na makaalis-alis doon, no? Kahit nga diligan, hindi na dinidiligan eh. Kaya lantan-lantan na no? Susunod na dyan yung mga kasama nyo dyang senador na nakatanim. Sila Bongo, sila Bato, no? O nga pala, Mr. Bongo, mag-ikot-ikot ka sa mga government hospital, Kasi ang daming salbahe. Pag government hospital, ang daming salbahing nurses, ang daming salbahing mga midwife, no? At hindi pa nag-uumpisa ng pagod nila sa pagpapaanak, minumura na yung pasyente, no? Minumura kung ano-anong kabalahuraan ang sinasabi, no? Mini-mental torture nila yung mga nganak. At pag medyo naputukan sila ng panubigan ng bata, kung di nila susuntukin ang hita, sinasaktan nila yung nanganganak, no? Bubuhusan nila ng alcohol. Marami kaya nagsumbong sa akin, no? Wala nga lang silang kakayahan na magdemanda o magreklamo at natatakot sila na mangyayari sa kanila na patay na lang ng patay pag nagsusumbong. Kaya ang aking ginagawa, ipinananawagan ko na lang kung sino yung may hawak ng committee sa mga ospital, no? Sa mga DOH, no? Kung saan-saan dyan, sa PhilHealth, no? Nananawagan ako sa inyo. Mag-ikot-ikot kayo sa mga government hospital at ang daming salbahe dyan, ano? At, yan ang sinabi ko, Mr. Jingo Estrada. Hindi kailangan ng pirma mo, no? Gagana at gagabayan ng Diyos ang may mga mabubuting iniisip para sa bayan. Kayo ng mga kontrabida sa impeachment, ay hala, sige, magsama-sama kayo dyan. Total, iisa naman ang kulay nyo no? Iisa naman talaga Lahat naman kayo dyan kawatan di ba mga nakakasuhan kayo? Di ba mga nakukulong kayo dahil dyan? Wag na, hindi na kami nagtataka kung kontrahin nyo ang impeachment, kung konsentihin nyo ang katulad ninyo, no? Yan lang, Mr. Senator. Sana wag nyo na ipagsigawan na kayo ay nagpapahalata na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte. Wala na, no? Basang-basa na ang record ng inyong iniidolo. Sayang, isang Sara Duterte lang palang iidolohin nyo samantalang kayo'y nag-ugat na dyan sa Senado. Hindi nyo pinakinabangan ang pagiging senador nyo para sugpuin ang mga katiwalian na ginagawa ng kapwa nyo politiko. Isang Sara Duterte lang pala ang magpapaluhod sa inyo. Pues, ang taong bayan hindi mapapaluhod ng mga Duterte at hindi mangangailangan ng kahit anong suporta nyo para makamit namin ang ginugusto namin na parusa sa mga kawatan na katulad nyo. Salamat! Walang pikon, ang pikon ay guilty. Okay? Bye-bye.